panawagan sa mga ikakasal. Si Rolando C. Berecasio Jr. na nakatira sa Binondo, Manila, anak ni na Rolando Berecasio Sr. at Angelita Calape, ay ikakasal kay Christine May Tagustos na nakatira sa Binangonan, Rizal, anak ni na Edwin Tagustos at Gina Bensurto. Gayon din si Juan Mendrick Patawaran na nakatira sa Binondo, Manila, ay anak ni na Roderick Patawaran at Maureen Bulala, ay ikakasal kay Alicia Marie Rigonan na nakatira sa San Pedro, Laguna, anak ni na Alfredo Rigonan at Felisa Maria Mutok. Kung sino man ang may nalalaman na hadlang sa kanilang pag-iisang dibdib, mangyari lamang ipagbigay alam agad o tumawag sa opisina ng parokya, contact number 0915-458-5880. Tayo po ay magsisimula na sa ating banal na pagdiriwang. Ipinagdiriwang natin ang Epipanya o pagpapakita ng Panginoon sa lahat ng mga bansa. Ang pagsilang ni Jesus ay hindi lamang para sa Israel, kundi para sa buong sanlibutan na kinakatawan ng mga pantas o ng tatlong mago. Magturo nawa ang pagdiriwang na ito sa atin na tanggapin ang lahat ng tao bilang mga kapatid natin sa iisang Ama. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay walang iba kundi ang ating butihing Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas Badong. Tumayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap
sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Papuri, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugaya, pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ibinagbubuli ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Inasasalamatan ka namin sa iyong dakilang aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, buktong nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kami mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Ayon kay Propeta Isayas, titipunin ng Diyos ang mga Israelita mula sa lahat ng dako, pati na rin ang mga bansang pagano. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae karga tila ang mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawa, kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman yung karagatay iyong matatamo. At ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa. At sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit, poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Maglilingkod sa'yo, tanang bansa nitong mundo. Maglilingkod sa'yo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yung hari, humatol ng katuwiran, sa taglay mong katarungan. O Diyos, siya'y bahagi na, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Maglilingkod sa'yo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Maglilingkod sa'yo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob,
ihain din sa Kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob din, taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansa'y magpupurit, maglilingkod sa tuwinan. Maglilingkod sa'yo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Maglilingkod sa'yo, tanang bansa nitong mundo. Maglilingkod sa'yo, tanang bansa nitong mundo. Ibinunyag ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso ang lihim na panukala ng Diyos na maliligtas hindi lamang ang taga-Israel, kundi maging ang mga pagano. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Pinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil at din ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi din sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo. Ang talay aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa poon sumamba.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Namabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga iskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Namabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at tinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem. Matapos pagbilinan ng ganito, umayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin, upang ako ay makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas, muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan, hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas na makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At maligayang kapisahan ng pagpapakita ng Panginoon o manifestation of our Lord o tinatawag ding Epiphany. Hindi po ito Three Kings, no? Para bang ang sa labas ng simbahan, ang ipinagdiriwang ay Happy Three Kings. Pero hindi ito tungkol sa tatlong hari. Unang-una, hindi po hari itong tatlong ito, kundi sila po ay mga magi o mga pantas, mga eksperto, mga scholars, mga matatalino, pero hindi po sila tinuturing na hari. Sila yung mga sumasaliksik ng kaalaman para po mas makilala kung sino ba itong lumikha ng daigdig, maging sa labas ng daigdig. Yung mga kalawakan, mga bituin, o lahat ng tungkol sa paligid. At sa huling pagkakataon, batiin muna natin ang bawat isa ng Merry Christmas. Ito din po ang huling araw ng pagdiriwang sa panahon ng Kapaskuhan. Diba, naglalakbay po tayo, no? Mayroon tayong Advent season and then pumasok tayo sa Christmas season. At ito yung pagtatapos. Sa susunod na mga araw, babalik na at sisimulan natin yung tinatawag na mga karaniwang panahon. Ngayon, babalik ulit. Kamusta po ang pagdiriwang ng Kapaskuhan?
Ha? Mabuti? Sa iba, mabuti. Sa iba, walang pinagbago. Nagkasiyahan lang, nagparty-party, nagsayawan, kumain ng marami, namili, nag-shopping, namigay ng regalo, tumanggap ng regalo. Ang Christmas o ang panahon ng Kapaskuhan ay tungkol sa pagpapakita ng Diyos. Ang Diyos na dating walang anyo, walang mukha, ngayon sa pamamagitan ng pagsilang ni Kristo na ipinanganak, ang salita na nagkatawang tao ay nagkaroon na ng mukha. At doon natin napatunayan na tayo po ay nilikha sa wangis ng Diyos. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, kamukha mo ang Diyos. Nakakatuwa ba ang kamukha o ano? Pero nakasimangot ka man o nakangiti, anuman ang itsura mo, bilog man yan, palisukat, pahaba, diba? Mukha ka ng Diyos. Kasi si Kristo, naging tao, katulad natin, may buto, may laman, may dugo. Kamukha din natin, katulad natin, naging tao. Kaya mayroon ng mukha ang Diyos. At gaya ng nasabi ko kanina, ito ay patungkol sa pagpapakita ng Diyos. Mayroon pong mga binanggit ng mga tao sa ating ebanghelyo na naghahanap sa Diyos, naghahanap sa Panginoon. Dalawang grupo, yung grupo ni Herodes, hinahanap niya itong sanggol na ito na akala niya aagawan siya ng posisyon. Akala niya ay makakatunggali niya. Kaya hinahanap niya hindi para sambahin, hindi para kilalanin, kundi para ipapatay. Kasi para sa kanya, magiging sagabal ito sa kanyang pamumuno. Samantalang ang grupo ng mga pantas sa kabila ng kanilang katayuan ay hinanap nila itong tanggol na ito, itong batang ito para sumamba, para kilalanin. Na bagamat bata pa, pero siya ang nagtataglay ng karunungan ng higit sa anuman o karunungang taglay nila. Kaya ulitin ko po yung pangangamusta ko kanina. Kamusta ang Pasko? Nakita mo ba ang Panginoon? Tiningnan mo ba o kaya naman hinanap mo ba ang Panginoon? Sa kabila o sa gitna ng pagdiriwang, sa kabila ng mga kasiyahan, hinanap mo ba ang Panginoon? O wala lang? Kaya, ano mangyayari sa atin? Kapag hanggat hindi mo nakikita ang Panginoon, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Hanggat hindi mo nakikita ang Panginoon, hindi mo mararanasan o mararamdaman yung contentment sa buhay. Mag-iingay lang tayo ng mag-iingay. Katulad ng mga bata sa labas. Mag-aaral ka ng mag-aaral para saan? Ano ang hinahanap mo at ano ang gusto mong patunayan? Minsan parang gano'n, no? Nakagraduate ka na, nag-aral ka ulit, nag-take ka pa ng isang course, nag-masteral ka na, nag-doctoral ka pa, o ano pa mga title na nandiyan from A to Z, yung title sa pangalan mo, pero hanggat hindi mo natatagpuan o nakikita ang Panginoon, hindi ka titigil. Hanggat hindi mo nakikita ang Panginoon, hindi ka rin titigil sa paghahanap ng lalaki, sa paghahanap ng babae, magpapalipat-lipat ka lang.
Kaya ito yung paanyaya sa atin. Lalo tigit, kapag hindi mo nakita si Kristo ngayong Kapaskuhan, babalik ka sa kung saan ka nanggaling. O kung saan ka bago ang Kapaskuhan. Nasaan ka ba bago ang Kapaskuhan? Ano ang status mo bago ang Kapaskuhan? Complicated? Nasaan ka ba? Andun sa pagdadrama? Nasaan ka ba? Issue sa tatay? Issue sa nanay? Issue sa kapatid? Issue sa sarili? Nasaan ka? Kasi kung nakita natin ang Panginoon, ang paanyaya sa atin, huwag ka nang bumalik doon. Malungkot eh. Malungkot doon. Kaya nga diba, sabi dito sa dulong bahagi, nung sinabi ng Diyos sa mga pantas, huwag na kayong babalik doon kay Herodes. Mapapahamak kayo eh. Kaya nag-iba sila ng landas. Ito yung hamon. Kung makita natin si Jesus, makita natin ang Panginoon, mag-iba ka na ng landas. Huwag mo nang balikan yun. Drama ng drama sa buhay. Anong petsa na? May mission ka nga dapat gawin, hindi mo magawa kasi nga balik ka ng balik doon sa mga karanasan, pangyayari sa buhay, mga disappointments, mga nanloko, mga nanlinlang sa iyo, mga nanakit sa iyo. Balik ka ng balik doon. So parang walang nangyari. Nagpakita na nga ang Panginoon para magbigay sa iyo ng iba yung lakas o encouragement na ibahin ko na ngayon. Kasi sayang naman yung grasya. Sayang naman yung karanasan na ito. Kung babaliwalain lang natin dahil balik lang tayo ng balik doon sa nakalipas. Hindi po mahirap makita ang Diyos. At kahit kailan, hindi tayo pinagtataguan ng Diyos. Gusto mo makita ang Diyos, makikita mo siya. Kung hindi mo hahanapin, walang mangyayari sa buhay na. Kanawa, ang mensahe ng pagdiriwang natin ngayong linggong ito ng pagpapakita ng Panginoon ay magdulot sa atin ng ibayong lakas, tapang, lalo tigit ng pag-asa. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. manalangin tayo sa Ama na matagpuan natin si Jesus sa bawat yugto ng ating buhay at maibahagi siya sa lahat ng dako ng daigdig. Buong pananalig nating sabihin, Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahang katoliko, gabayan nawa niya ang kanyang mga anak at mahiyatid ang lahat sa liwanag ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, akayin nawa nila ang lahat ng tao sa paghahari mo, O Diyos, sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga lahi at kultura. Manalangin tayo.
Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nakalugmok sa pagkakasala at kawalan ng pag-asa, makita nawa nila ang ilaw ng kaligtasan at mamuhay sa taglay nitong liwanag. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga hindi sumasampalataya kay Kristo, makita ka nawa nila, O Diyos naming mapagmahal, sa mga mabubuti nilang gawa upang mabuhay silang taglay ang liwanag ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa usapang ekumenikal, naway hindi maging balakid ang mga pagkakamali ng bawat isa sa nakalipas, tungo sa higit na paggalang sa pagkakaiba ng pananampalataya at pagsamba sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Dulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihahain at pinagsasaluhang sa Jesucristo kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong sinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiba sa amin. Minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang karigtan
ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus na aming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus na aming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Jesus, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng inyong sarili para sa amin. Naniniwala po kami na ikaw ay naririto sa banal na Eucharistia. Tulungan niyo po kami maging mabuti, magalang, masipag, masunurin, matulungin at mapagpakumbaba. Basbasan po ninyo ang aming mga magulang, kapatid at mga kaibigan. Jesus, mahal kita. Berenang Soledad, mahal kita. Ngayon po ay unang linggo ng buwan. Tinatawagan ko po ang lahat ng mga magdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwang ito ng Enero na lumapit po sa unahan para sa pagbabasbas. Mga birthday celebrators ng January, Diyos ng sangnilikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo ang panalangin ng mga kapatid naming ito na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwang ito ng Enero at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig.
pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masayang taon. Lahat na ito naway maging kalugod-lugod sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pagdiriwang ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Ang schedule po natin, mamaya po pagkatapos ng 6 p.m. na misa, ay magkakaroon po ng mga replika ng Nazareno. May prosesyon po dito sa ating parokya. Kung nais nyo po na sumama at makiisa po sa pagdiriwang na ito, invited po kayong lahat. At bukas naman po ay ibabalik na po kasi yung prosesyon ng Nazareno, kung kaya't ibabalik din po natin yung sungaw. No? Pag sinabing sungaw ay sulyap at sayaw, subaybay at dungaw. No? Ang mahal na Birhen ng Solidad ay mag-aabang sa daraanan ng prosesyon ng itim na Nazareno. Yun po yung tradisyon na nasimulan dito po sa parokya. Kaya wala pong ang misa natin sa Lunes bukas sa mga ministries organization, ang misa bukas Lunes ay 6 a.m. 6 a.m. Bukas Lunes 6 a.m. dahil ang naimbitahan po ang manto, yung pagsasayaw ng manto na magsayaw po sa Quirino Grandstand ng alas 4 o alas 5, kaya alanganin po na makapagmisa ng 6 p.m. Kaya 6 a.m. po ang misa bukas, Lunes. Tapos po sa Martes, ang misa naman ay sa 6 p.m. Dahil po yung sungaw ay mag-aabang po ng Lunes pa lang, mag-aabang na doon sa dadaanan. So abutin po ito ng madaling araw o umaga na, kaya hindi po kakayanin yung 6 a.m. na misa. So 6 p.m. po ang misa ng Tuesday. Pinapalit lang po no sa mga ministries and organization, no. Di naman kayo nagsisimba, no. Di naman kayo affected. Pero yun po magiging schedule sa mga online viewers po o nag-aabang ng misa. Yun po ang magiging schedule ng misa dito po sa parokya natin. At muli, paalala po, una, salamat sa mga tulong po ninyo itong nakalipas na buwan ng Disyembre at ngayon po ay Enero na tayo. Paalala ko po yung ating mga pledges, lalo na sa mga ministries and organizations. Magbalik po tayo sa ating balikhandog o pledges natin sa parokya natin. No? Tulungan po natin ang gawain natin sa parokya. At muli, paanyaya po yung mga sakramento natin dito, binyag, kumpil, first communion, kasal, patay, ay libre po yan. Wala po tayong sinisingil. Pero kung gustong mag-donate, very much welcome po yan. Kaya sana po sa loob ng taong 2024, marami po ang magpakasal na dito sa ating parokya. Yung mga nagsasama na hindi pa kasal o mga nagsasama na kasal sa sibil, magpakasal na po kung wala namang komplikasyon sa inyong relasyon. Okay?
O kung tutulungan po namin kayo na maasikaso ninyo ang anumang mga requirements kung hindi po kakayanin. So pagtutulong-tulungan po ng komunidad ng Solidad na maibigay po itong sakramentong ito. At paalala ulit, kung sakasakali na mayroon kayong mga kapitbahay na mamamatay o namatayan, okay, at kung kayo man po, no, bago nyo po asikasuhin yung pasugalan, na sana naman wag nang magpasugal, pero ayusin nyo muna yung schedule sa parokya para po sa pagbabasbas o misa. Nahihirapan po tayong magmisa sa mga burol dito po sa lugar natin dahil hindi masyadong nirerespeto ang misa. Kaya kadalasan ay pagbabasbas lang po ang ating ginagawa. Minsan pagbabasbas na nga lang, mismong pamilya either nasa upuan ng sugalan o kaya naman lasing. Hindi ko alam kung ano bang nyo sa burol o sa patay, ano bang respeto ang kaya ninyong ibigay para doon po. Pag nilayan na mabuti ha, at pakisabihan yung mga mamamatayan na ayusin agad ang schedule para mabisita ko po at mabasbasan yan. Huwag po yung bukas na yung libing, ngayon kayo pupunta at sasabihin ninyo pwede pong pamisahan o basbasan. So meron din tayong mga schedule na prioritize bago po yung inyong request. So, minsan naman maluwag ang schedule, bigyan po natin. Pero sana po, no? 2024 na, nagsisimula tayo, marami pong mamamatay. May mga mamamatay. So, hindi naman niya maiiwasan, no? Pero dapat alam na natin kung ano ang ating gagawin. Kung may mga may sakit naman, ay wag nyo nang hintayin maghihingalo yan bago nyo po ako ipatawag. Kung may sakit na, lalo na kung medyo matanda na, magpa-schedule po agad ng Sacrament of Anointing of the Sick. Hindi ibig sabihin, in-anoint, mamamatay. Kaya tayo nag-a-anoint para lumakas ulit yung may sakit. Yun po yung sakramento ng pagpapahid ng langit. Okay? Sige po. Maraming salamat po. Magsitayo na ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang araw. Tatlong haring bago